pagbabago sa kanyang pangakong independent foreign policy, aligasyong sangkot sa ilegal na droga, umano'y pagkitil ng kanyang administrasyon sa freedom of expression. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit binawi ng isang Filipino international and human rights lawyer na base sa Estados Unidos ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Solid unity team daw siya dati, pero dahil nagiba na anya ng direksyon ng Pangulo, lalo na sa foreign policy nito, ay dismayado na siya. Kasabay nito ay nanawagan siyang ibalik ang friend to all at enemy to none na foreign policy. Nakita ko yung matinding 360 degrees na pagbabago, lalong-lalo na sa usapin ng foreign policy ng Pilipinas. Kahit na nung unang bisita niya rito sa Amerika ay matibay at maliwanag yung kanyang pronouncement that we are friends to all and enemies to none. No? Pero nung pabalik-balik na siya ay makikita natin yung unti-unting pagbabago. Nakikita raw ni Valera na posibleng may pressure sa Pangulo sa nangyayaring hidwaan ngayon sa South China Sea, bagamat hindi niya masasabi kung ito ba ay dahil sa kaso nito sa Amerika kaugnay sa umano'y ill-gotten wealth ng mga Marcos. Merong malinaw na pressure. Yeah. May malinaw na external pressure. So, ikakawin ko yan doon sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea, no? Whether may mga personal dealings yan or secret dealings in exchange of that, ang mahalagang bantayan natin is yung pambansang soberenya. Pero aniya, unahin na lang sana ng administrasyon ngayon ang pagtugon sa internal na mga problema ng bansa. Imbis na mag-focus tayo sa food security, mag-focus tayo sa mga problemang internal, mag-focus tayo sa mga tinatawag nating trabaho ng mamamayan at infrastructure natin, ay lumalabas tayo na wala naman tayong kakayahan. Samantala, ipinunto naman ni Valera na ang nangyaring pagkansela sa dapat sanay idaraos na maisog rally sa Bustos, Bulacan kamakailan ay malinaw na pagkitil sa demokrasya ng bansa. Yung pagkitil at pagkitid ng demokratikong espasyo ay indikasyon yan ng authoritarianism. Yes, no? klaro. Hindi yan normal sa isang bansang demokrasya. Lalong-lalo na sa pagrespeto ng saligang batas tungkol sa malayang pananalita at sa isang matahimik na pagtitipon. Ang kontrobersyal din aniyang pagkakasangkot ng pangalan ng Pangulo sa isang dokumento ng PIDEA na nagsasabing gumagamit ito ng iligal na droga ay dapat na rin itong sagutin sa pamamagitan ng voluntaryong pagpapadrug test. Nananawagan tayo kung ayaw niya ng voluntary testing doon sa 5 sinabi ko, ay nandiyan ang judicial. No? Sa judiciary ay pwede rin siyang i-compel kung merong tinatawag nating seryosong aligasyon at ebidensya. No? Kasi nakataya ang hinaharap ng sambayan ng Pilipino, nakataya ang integridad ng ating bansa, at nakataya, of course, ang respeto sa batas ng Pilipinas. Ito rin anya ay karapatan ng mga Pilipino na malaman at matuldukan ang agam-agam ng sambayanan.